Ah, ah, ah. Guys, magre-review ako ngayon ng bagong mod. Ha? Makinig kayo mabuti. Ito ang tinatawag na Trident Mod. Yan. Trident Mod by UDC. Okay? Alam niyo na ang spelling, ha? UDC. Trident Mod. Yan yun, no? Yan. Okay. Sa review natin, syempre, kagaya ng dating review ng aking kaibigang si Mr. Town, merong pros and cons. Okay? Ngayon, pumunta muna tayo sa pros. Yan. Ang body nito, tanggalin muna natin. Yan. Ang body nito ay gawa sa 304 food grade na stainless steel. Yan, ha? Stainless steel. Hindi nangangalawang. Ha? Yan. Stainless steel yan. Tapos, ang maganda dito, two-tone siya, kung mapapansin nyo, two-tone. Yan, two-tone. Two-tone. Stainless at saka ang tinatawag na Tiger Bronze. Yan, bronze ang kulay niyan. Yung top cap niya, yung bottom cap, at syempre yung pirate pin. Yan, ang maganda dyan. Ha? At tapos, syempre, pag tinanggal natin, tanggalin natin ang ilalim. Yan, no? Copper ang spring. Kung mapapansin nyo, mga kaibigan, copper ang spring. At syempre, tanggalin mo natin ang battery. Copper ang spring. Ito. Ang negative spring niya, copper. At syempre, yung pin din copper pins din. Iyon, no? Pati yung loob, copper din. Pati yung sa switch, copper. Iyon, no? Copper, ha? Maganda. Tapos, ang thread niya ay 510. Yung build niya, yung 510 build ng thread. Okay? At ang maganda rito, mga kaibigan, alam niyo ba kung ano maganda rito? Ang kinagustuhan ko rito. Yung ergonometrics na tinatawag, ergonometrics. Alam niyo ba ergonometrics? Ang ergonometrics, yung paghawak mo, yung kung komportable ka ba o hindi, yung size ba ay malaki o maliit. Ang ergonometrics po nitong Trident na ito, mga kaibigan, ay napakaganda. Ang dami kong nahawakang mod, maganda rin hawakan, pero isa to sa magandang hawakan. Kasi, nakita nyo yung shape niya. Sexy, Yun, medyo pa ganon, parang bewang na babae. Kaya napakasarap hawakan, parang bewang ng babae. Yan, Yan. Iba ang grip nito pag ginawakan nyo. Yung pakiramdam, parang hindi dudula sa kamay nyo kasi yung grip niya, pag ganun nga, ang korte. So, kahit maliit ang kamay mo, mahahawakan mo ng komportable. Yan, napakasarap, yan, Talagang grip na grip mo, ramdam. Hawakan mo, hawakan mo. Yan. Tapos, ang design niya, maganda rin. Unique. Very unique. Nakita mo yung hugis, sexy. Iba yung design. May iba kasi, diba, ganyan ang design. Straight. Diba? Pero hindi, ganito. Straight. Pero kung kukumpara nyo to, kakaiba ang design. Medyo sexy siya. Sexy. Yan. Tapos, full mechanical. Ganda, full mechanical. At isa pa rito, yung pindutan, kasi may ibang pindutan. Ang pinindot mo, ang tigas, di ba? Ang tigas. Ito, yun, malambot. Malambot ang pindutan. Okay?
At isa pa, napansin ko, meron 3 butas sa ilalim. Nakikita niyo yung 3 tuldok na yan. Lalapit ko ng konti. Yan. Yun. Meron siyang vent hole. 3 sa ilalim. So, pag medyo mainit na sa loob, may singawan siya. Okay? May iba, ang vent hole nasa katawan. Di ba? O, ang vent hole nito, nasa ilalim. Yan. Okay? Isa pa, napansin ko dito, merong juice well. Okay yan, good points yan. Para pag yung mga juice nyo, nagpatak na kayo sa atomizer nyo, kumakalat yung juice. Ito, meron juice well, may saluhan. Yan, ha? Medyo malalim din siya. Ang lalim niya, mga 4 feet. Hindi, biro lang. Medyo malalim din, kaya safe siya pa sa mga tumatagas ang juice. Yung thread na pakiramdaman ko pag inikot mo, yan, pag inikot, yan, no? Smooth siya. Okay yung thread niya. Okay yung threading ng katawan, ha? Top side firing, nasa gilid. Okay? Easy access siya pag ganun. Di ba? Kasi pag nag-grip mo na, gaganon ka lang. Di ba? Kasi may iba, hindi sanay sa bottom firing. Kaya, ang maganda dito, side firing, top side firing. Yan. Yun ang pros nito, ha? Nasabi ko na sa inyo, yun ang pros. At isa pang pros dito, kung ano, alam mo kung ano? Ha? Lifetime warranty. Yan ang kagandahan sa UDC. Lifetime warranty. Ha? Patay ka na, pwede mo bang ipagawa to? O, di ba? Okay, mga kaibigan, pupunta naman tayo sa cons. Ito na yung disadvantage. Siyempre, kailangan sabihin ko rin yung mga bad side para ang review natin ay pantay. Okay? May advantage, may disadvantage. Yun. Ito na tayo. Ang disadvantage lang nito, mga kaibigan, ay napansin ko ay ang spring niya sa ilalim. Itong spring na to. Patong mo natin to dito. Yung spring niya, mga kaibigan, madaling matanggal. Ayun, no? Madaling matanggal. Minsan, mahirap naman idikit. Pag ginanyan mo, nalalaglag. Tingnan mo, oh. Yun. So, minsan, pag ikaw medyo, alam mo na, medyo hindi ka maingat, baka mawala mo yung spring. Kasi nga, natatanggal. Mabilis matanggal. Okay? Saka isa pa, may maganda lang sa spring na to. Yung spring na yan, pag binaligtad mo to, may katul ka na. Hindi ka lalamukin. Ha? Yan. Yun. Yun ang disadvantage. Madaling matanggal ang spring. Tapos, ano pa ba? Nalaglag yung baterya. Tapos, ang disadvantage pa napansin ko, yung Tiger Bronze niya. Kaya ang kulay dilaw na yan. Pag natagal kasi na stuck yan sa, halimbawa sa cabinet mo lang nakalagay, o kaya sa loob lang ng istante, ang pangit sa Tiger Bronze ay nag-o-oxidize. Okay? Ibig sabihin, kumukupas. Yun. So, kailangan mo laging bumili ka ng metal polish para laging makita. Okay? So, dagdag gastos pa yun pag bumili ka ng metal polish. Okay? Saka isa pa, yung finish niya, maganda, pero nakikita mo ng konti yung guhit dito. Kumbaga, hindi siya masyadong seamless. Hindi siya masyadong seamless kasi hindi nakikita yung guhit. Yun. Yung guhit na sinasabi ko niyan. Yan. Tapos, actually, yung disadvantage, konting-konti lang eh. Ito pa yung disadvantage. Yung firing pin. Okay, yung firing pin medyo... yan. Yung firing pin medyo manipis ng konti, kaya medyo hindi ko masyado nagustuhan. Yan, parang madali matanggal o ano, di ba? Masyadong manipis, parang tamtax lang, oh. Yan, parang tamtax lang. Ang nipis-nipis. Yan. Parang tamtax. Pangalawa, yung locking system. Yung talaga medyo
medyo delikado ako dun na konti nung nakita ko yung locking system nito. Kasi yung locking system, kailangan mo pa ikutin yung del rim sa loob na lock, parang thread siya eh. Eh kung wala kang kuko, kagaya ko, wala akong kuko, hindi ko makukuha. Kasi kailangan ikutin, mahirap, medyo mahirap. Pero para sa akin, okay naman siya kasi madali nga pindutin. Kaya lang yung locking system, kung lagi mo nilalagay sa bulsa, so baka nga, alam mo yan, yung medyo aksidente mapindot, o di, wala na, na-fire na sa bulsa mo. Diba? Yun lang. For me, yun lang ang disadvantage. Medyo minimal lang, pero para sa akin, maganda tong Trident na to. Kagaya ng sinabi ko, stylish yung pagkakagawa ng design, masarap hawakan, yan, ha? Yun lang masasabi ko na sa nag-create nitong mod na to, konting improvement na lang, ha? Konting improvement sa firing pin at saka sa locking mechanism. Yun, ha? Pero yung mga kupas sa bronze, given na yan eh. Madali na naman niya i-maintain, di ba? Bili ka lang ng metal polish, lilinis na. So, yun lang ang comment ko. So, ang masasabi ko lang, ang rate ko dito, para sa Trident ng UDC, bibigyan kita ng 6.5 star. Yan, ha? Sana huwag ka magtatampo, ha? Pero, para sa akin, good tong mod na to. At syempre, ang presyo, hindi masyadong mahal, hindi naman masyadong mura. Kaya, sakto lang, ang presyo po nito mga kaibigan ay 4,500. Yan yung SRP niya. Ha? Eto, subukan natin ngayon. Tingnan natin kung gaano kalakas ang Trident mod. Pwede. Malakas, ha? Yan. Malakas bumato. Yun ang maganda. Kailangan sa isang mod, ang hinahanap ng mga vapor ay yung malakas ang kuryente para ang usok malakas, masarap higupin. Yan. Kaya, para sa akin, 6.5 star, UDC, job well done para sa Trident mod. Okay? Ang masasabi ko lang ay good. Okay? Kaya, mga vapor dyan, ito lang ang huling mensahe ko sa inyo. Try din, basahin nyo mabuti, try din natin ang Trident. Trident. Okay? At syempre, sa mga humihiling ng magic, medyo hindi ako nakapag-magic na mabuti, para sa Trident at sa mga nanonood sa mga forum, para sa inyo to. Yan. 20 pesos. Yan. Hindi kayang bumili ng Trident yan dahil 4.5 po ang Trident, mga kaibigan. 4.5. Yan. Ang gagawin natin, titiklopin natin ng 20 pesos. Tiklop. Yan. Walang laman. Titiklopin natin. Talagyan natin dyan. Ayan ang 20 pesos. Lagyan lang natin dito. Ayan na. Ayan na po mga kaibigan. Sisiksik natin sa loob ng kamay ko. At pinigsik natin. Yung 20 pesos na yan, syempre, nandiyan pa yan. Walang laman. Ang 20 pesos ay nagiging 20 pesos na papel. 20 pesos na papel. Walang laman. Okay? Subukan natin ulit. Tiklopin natin. Yan. Tiniklop, mga kaibigan. Walang laman. Yan, wala. Tiniklop. Alagay natin dito. Tignan sa loob, yan. Sisik natin sa loob ng aking balat kasi isa nga akong alien. Yan. Oy, yung pa rin eh. Wala nagbago. Pero mga kaibigan,
Dahil nga walang laman nga ito, pag binuksan mo yan, job well done. Ano to? Trident. Yan. Maraming salamat, Trident, sa inyo lahat. Yan. Nawala na yung 20. Trident. Good luck sa inyo. Maraming salamat. Job well done sa inyo.